Hey guys, kumusta? Papa Doms here from Facebook.com, and this is Heart to Heart with Papa Doms. So, bali, I received this message sa Papa Doms page at tungkol ito sa isang lalaki na nangibang bansa para itaguyod ang kanyang pamilya. At isang araw, unti-unting tumating ang bawat dagok sa kanyang buhay. At ito ang kanyang storya. Dear Papa Doms, tawagin mo na lang ako, Boyet. Hindi ko alam at tuliro ang isipan ko sa nangyayari sa amin ng aking asawa. Oo, inaamin ko ang dami kong pagkukulang sa aking asawa at mga anak. Pero Papa Doms, simula nang nakapag-Saudi ako, pinagsisisihan ko na po ang lahat at sinabi ko na rin sa aking asawa ang aking pagsisisi at umiyak ako sa harap niya. Kahit sa camera, kasi dito ko na na-realize ang aking mga pagkakamali. Alam ko, Papa Doms, na mahal niya ako at ganon din ako sa kanya. Pero bakit ganon, Papa Doms? Nagawa niya akong ipagpalit sa isang lalaking adik. Pero bago pa dumating sa akin ang mga balitang ito, may nabasa ako sa Facebook account niya yung mga landian nila ng lalaki at yung guy pa may asawa din, Papa Doms. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, pero nanaig pa rin sa puso ko ang aking pagmamahal sa asawa ko, alang-alang sa aming mga anak. May trabaho po kasi ang aking asawa. Isa siyang food server sa beach resort, habang ang aming mga anak ay di namin parehong kasama. Ang hiling ko lang sa kanya, Papa Doms, ay huminto na siya sa kanyang trabaho. At sabi niya, mag-wait lang daw, magre-resign din daw siya, hanggang sa dumating na nga yung mga kwentong may nakakita sa kanya na may hiki or chikinini na siya at nakitang may ibang kasamang lalaki. Galit na galit ako sa kanya, Papa Doms, at nanghihinayang ako sa mga sakripisyo na ginawa ko at yung tiwala ko sa kanya. Papa Doms, ano po bang maipapayo nyo sa akin? Lalo't andito ako sa malayo at di ko kapiling ang aking mga anak. Maraming salamat po. Boyet, una sa lahat, nagsimula ang problema nung siguro nasa Pilipinas ka pa at ikaw na rin mismo ang nagsabi na hindi ka tapat sa kanya, may mga pagkukulang ka at may mga problema ka nung nasa Pilipinas pa kayo at marami kayong di pagkakaintindihan at sabi mo nga may pagkukulang ka sa kanya at normal yan sa isang relasyon. Hindi natin may iwasan, pero depende yan kung anong klaseng mga pagkukulang at mga kasalanan ang iyong nagagawa. Regarding dun sa pinagpalit ka niya sa lalaking adik, alam ko na napakasakit yan sa pakiramdam na ang iyong asawa ay may kinakasama ng iba. Maski girlfriend, talagang masakit yan sa damdamin. At I really feel bad for you. And also, napapaisip lang ako na maybe may mga ganitong klaseng bagay ka rin na maybe na may mga ganitong klaseng pagkakasala ka rin na nagawa sa kanya, and maybe iniisip niya rin na okay lang ito kung magagawa niya ito pabalik sa iyo. At bakit nga ba adik ang kanyang kasama ngayon? One possible reason na naiisip ko is maybe sa sobrang depression niya, sa mga problema nyo, maybe parang naghanap na lang siya ng taong makapagbibigay sa kanya ng kalinga at pagmamahal. Isang taong magbibigay sa kanya ng atensyon na malamang ay hindi mo gaano na ibigay noon, lalong-lalo na ngayon na malayo ka sa kanya. And maybe, adik,
siguro, I hope not, nananalangin ako na hindi rin siya gumagamit ng mga bagay na hindi maganda sa kanyang katawan. At posibleng gumagamit din siya, baka lang, kasi syempre depression, we need to find our way kung paano makakalimutan ng mga problema. I'm not trying to say na we should start doing masasamang bisyo para makalimutan natin ang ating mga problema. Like I always say, ang mga problema ay ginagawa ng solusyon at hindi dinadagdagan pa ng problema. And I really feel bad for you na nasa malayo ka habang siya ay may kinakasamang iba. And sabi mo pa nga na itong si lalaki ay may asawa rin. So parang both of you, kayong mag-asawa at si lalaki at ang kanyang asawa ay may problema sa inyong mga pamilya. At sa palagay ko, naghahanap lang si Mrs. at si lalaki ng taong makakaintindi sa kanila. Kahit ano pa man, hindi pa rin tama na kesyo may mga pagkukulang ka sa kanya noon, ay okay lang na gumawa siya ng mga kasalanan pabalik sa iyo. Dahil kung ikaw ay humingi ng tawad at tinanggap ka niya pabalik, ibig sabihin nun ay pinatawad ka na niya. At dapat nag-move on na siya at kinalimutan na niya ang lahat. Hindi ito magandang rason para gumawa pa siya ng isa pang pagkakamali sa kabila ng mga pagkakamali mong nagawa noon. So, I understand na kahit ganito pa man ang iyong sitwasyon, pinipilit mo pa rin lumaban dahil sa iyong pagmamahal, sa iyong asawa, at lalong-lalo na sa iyong mga anak. Sa isang relasyon, isa sa mga bagay na pagpatibay ay ang mga anak. Sila yung taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, lakas, at pagpupursige pa sa buhay para umunlad. Sila yung nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob kahit gaano man kahirap ang sitwasyon sa buhay. Pero ang problema ay kung ang iyong mga anak na lang ang natitirang rason para kayo pa rin ay ituloy ninyo ang inyong relasyon, sa palagay ko ay hindi na healthy ito. At ang masasabi ko lang sa iyo ay sana magkausap kayo ng masinsinan ni Mrs. at sabihin mo sa kanya ang nilalaman ng iyong puso. Sabihin mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal at kung ano man ang mga plano mo sa hinaharap kasama ng iyong pamilya. Hindi madali para sa iyo at hindi rin madali para sa kanya. Ganyan talaga pag long distance relationship at napakahalaga talaga na mayroon kayong tiwala sa isa't isa. Sa kabila ng mga pagkakamali niyong pareho noon, bukas at ngayon, kailangan magkaisa kayo. Isipin niyo ang inyong pamilya. Isipin niyo ang inyong mga anak. Isipin niyo kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang mga buhay. Na malaman nilang si Mrs. ay ng babae at nasira ang inyong pamilya. So, I am advising you na makausap mo rin siya ng heart to heart. Sabihin mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo siya gustong makasama ngayon at habang buhay hanggang sa inyong pagtanda. Okay? And also, I can't really tell you exactly what to do. But just do what you think is the best for you. I hope nakatulong ako sa response ko na ito. At para po sa lahat ng mga nakakapanood nitong video na ito, I am asking you guys, what do you think about this story? Ano ba ang gagawin niyong solusyon sa ganitong sitwasyon? Please
post your comments in the comment section below. Thank you very much. This is Papa Doms. Ingat po kayo lagi. Peace and bye.